Ang pagpili sa pagitan ng carburetor at fuel injection, FI, na motorsiklo ay nakadepende sa iyong prioridad at kung para saan mo gagamitin ang motor. Pareho sila na may kalamangan at disadvantage. Fuel-injected or FI motorcycle. Ito ang mas modernong teknolohiya at mas karaniwan sa karamihang bagong motor. Kalamangan, isa. Mas matipid sa gasolina. Ang FI system ay gumagamit ng computer, engine control unit o ECU, at iba't ibang sensor upang tumpak na sukatin ang tamang dami ng gasolina at hangin na kailangan ng makina. Nagreresulta ito sa mas mahusay na pagsunog, combustion, at mas matipid na konsumo ng gasolina. 2. Mas maayos na performance. Dahil sa tumpak na air-fuel mixture, mas consistent ang power at mas mabilis ang throttle response. Walang lag o pag-aatubili sa pag-accelerate. 3. Mas madaling paandarin sa malamig na panahon. Mas madaling i-start ang motor na FI, lalo na sa malamig na panahon, dahil otomatikong ina-adjust ng sistema ang fuel-air mixture. Hindi na kailangan ng choke. 4. Mas malinis na emisyon. Mas kaunti ang inilalabas na polusyon dahil sa mas efisyente at kompletong pagsunog ng gasolina. 5. Mas adaptable. Auto-adjust ang FI system sa iba't ibang kondisyon tulad ng temperatura, humidity, at altitude, kaya hindi na kailangan ng manual tuning. Disadvantage, isa. Mas mahal. Ang FI system ay mas komplikado at mas mahal ang presyo ng motor. 2. Mahirap i-repair. Ang pag-troubleshoot at pag-repair ng FI system ay nangangailangan ng specialized tools at kaalaman. 3. Sensitibo sa quality ng gasolina. Dahil sa mga maliliit na butas, nozzle, ng injector, mas sensitibo ito sa maruming gasolina. 4. Depende sa elektrisidad. Lubos na umaasa ang sistema sa mga electronics at sensor. Kung may masirang electrical component, maaring hindi gumana ang motor. Carburetor-type motorcycle. Ito ang tradisyonal na sistema na ginamit sa loob ng maraming taon. Kalamangan, mas mura. Ang maraming motor na may carburetor ay karaniwang mas abot kaya. 2. Mas madaling i-repair. Ang carburetor ay mechanical at mas simple ang disenyo. Madali itong i-repair, i-clean, at i-tune up kahit ng simpleng mekaniko. Ang maraming pyesa ay mas madali ring mahanap at mas mura. 3. DIY friendly. Kung nahilig kang magkalikot ng motor, mas madaling pag-aralan at itinker ang carburetor. 4. Mas matibay. Walang iba't ibang komplikadong electronic parts na pwedeng masira, kaya mas matibay ito sa MG, Simple NG kondisyon. Disadvantage. 1. Hindi matipid sa gasolina. Hindi nito maabot ang tumpak na pagmix ng gasolina at hangin tulad ng FI, kaya mas marami ang nasasayang na gasolina. 2. Apektado ng panahon at lugar. Ang performance nito ay maaaring magbago-bago depende sa temperatura at altitude. Kailangan ng manual adjustment tulad ng paggamit ng choke para sa cold start o kung pumunta sa mataas na lugar. 3. Mas malaking polusyon. Dahil sa hindi kompletong pagsunog, mas malaki ang inilalabas na emisyon. 4. Mas mabagal na throttle response. May bahagyang pagkaantala, lag, sa pag-accelerate kumpara sa FI. 5. Nangangailangan ng regular na paglilinis. Ang carburetor ay mas madaling marumihan at magbara, lalo na kung laging nakatenga ang motor. Kailangan ng regular na paglilinis. Konklusyon. Kung ang prioridad mo ay fuel efficiency, mas maayos na performance, at kaunting abala sa maintenance, mas advisable ang fuel-injected na motorsiklo. Ito ang mas magandang gamitin para sa pang-aray-araw na biyahe at long rides. Kung ang prioridad mo naman ay mura, simple at madaling i-repair at hindi ka masyadong concerned sa fuel efficiency, maaring maging practical pa rin ang carburetor type. Angkop ito sa taong may sariling kaalaman sa pagmemekaniko o sa iba't ibang low-cost na motor na ginagamit lang sa loob ng lungsod.
Like, share, and follow mo naman ang page na ito para updated ka palagi sa MGA video ko. Salamat!